May the Lord guide me, reveal to me yung purpose ng mga nangyayari na to. And para sa mga nagsasabi na okay lang yan, it's not gonna be okay. Kapag nangyari sa'yo yung nangyari sa akin, nawala yung mga mahal mo sa buhay, as in yung mahal mo, yung kadikit mo, yung pinagkakatiwalaan mo, yung pinagsasabihan mo ng sekreto mo, ng problema mo, ng saya mo, pag nawala sila at masasabi mo na okay lang, baka magbago yung pananaw ko. Pero kung hindi pa nangyari sa'yo, it's not okay. I just wanna say na I love you, Shupid. Patawarin mo kung may tampo ako sa'yo kasi sabi mo kasi tayo yung magkasama hanggang pagtanda. Kaya hindi ko alam paano. But I know you're with the Lord. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagdasal para sa amin. Mga nagmahal sa pamilya ko. Mula kay Namita, kay Tito Mel, kay Tito Dinky, kay Mama, tsaka kay Ju. Maraming salamat. Dear self, relax, smile, and enjoy every moment that life gives you. Laugh loudly with friends, travel to places that make your soul feel alive, and collect memories that warm your heart. Don't let worries steal your joy. Watch the sunrise, breathe in the fresh air, and embrace the beauty of each new day. Life is too beautiful to be taken too seriously. Keep shining, keep laughing, and keep living with a heart full of gratitude and happiness. Grabe, no? 3 months na yun. Ganun kabilis. Pero parang, alam mo yun, parang kapon lang nangyari lahat. Ay, ah, dati pag pumupunta kami dito, pag may gathering kami dito, tapos walang kasiguraduhan kung sino yung mga pupunta. Ako syempre, tanggap ko na yun dahil may kanya-kanyang buhay na kami. Parang sa akin lang, at least kami ni Juni. Dito kami. Tapos, ayun. Ay, ang hirap. Actually hanggang ngayon, parang
parang di pa rin talaga ako makapaniwala. Alam mo yun? Yung pinakamahirap, yung mga last memory. Yung time na sabi niya, "Stupid, di ako makahinga." First time niyang magsabi na itakbo ko siya sa ER kasi hirap na siya. Pero yung time na yun, grabe. Yung sinabi niya yun, grabe na yung kaba ko. As in, parang tinatry kong kumalma pero deep inside, grabe yung kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Alam mo yun. Kaya buti na lang din, grateful ako kay CJ sa best friend ko. Kasi nasaktuhan na, alam mo yun, na malapit lang siya. Kaya pagkatawag ko, ilang minuto lang, nasa bahay na siya agad. Tapos ang bilis ng mga pangyayari. Parang ano lang, pagkadala namin sa ER, parang around ano ata yun, mga 8. Tapos for admission na agad. Naghintay kami hanggang madaling araw. Tapos nakapasok ata kami ng room. Hindi ko alam kung 3 or 4 na. Tapos hindi siya makatulog. Nahirap siya makahinga. Tapos tinry ko yung best ko na maging comfortable siya. Naging human pillow niya ako. Kasi hindi siya makahanap ng pwesto para maging comfortable. Tapos medyo nakakausap pa namin siya nung mga madaling araw hanggang pa umaga. Tapos nagulat ako, parang nung lunchtime na, mga 12, parang iba na. Parang di na siya makausap. Tapos biglang pagdating ng hapon, kailangan na siyang tubuhan. Alam mo yun, parang di ako makapaniwala na ang bilis talaga ng mga nangyari. Tapos nung tinubuhan siya, parang di ko na siya kayang tignan. Nahihirapan na ako. Siyempre, first hand nakita kong nawala si Mamita. Nawala si Mamita sa harapan namin ni June.
Nakita ko rin si Tito Mel, si Tito Dinky. Kaya alam mo yun, parang may hint na ako pero deep inside, syempre hoping ka pa din, di ba? Tapos, grabe, nagdatingan lahat ng mga kaibigan niya, mga malalapit sa kanya. Sobrang grateful ako sa kanila. Kasi parang nasa 20 ata kami nung araw na yun. Tapos ang pinakamalupit, nag-code blue siya. Tapos sigaw ako ng sigaw na parang hindi pwede, hindi pwede. Tapos lumaban naman siya. Nagkaroon ng pulso. Tapos nagdasal kami, nag-praise and worship kami. And then after ilang hours, nag-code blue na naman. So, alam mo yung grabe yung roller coaster of emotions ng araw na yun. Tapos sumaban siya ulit, nagkapulso ulit. In fact, nag-improve yung sugar niya na pumalo ng 500, nag-200 plus. Tapos biglang nagkapulso kasi hanapan siya ng pulso. So, nasa room lang kami nun pero yung setup niya pang ICU. Kasi puno yung ICU. And then, yun na. So, kumalma na kami. Kasi nga, may improvement. So, nakakampante na kahit papano yung iba. Yung iba, nag-uwian na. Tapos, sabi ko parang kahit na nasa ICU si Juni, bawal yung bisita dun sa loob. Sabi ko, I'll just wait. Kahit di na ako matulog. Kasi sa ICU, may waiting area lang dun upuan. Tapos nung bumaba kami, para kunin yung mga gamit ko, nung paakyat na kami, nagulat ako, nagkukumpulan na sila ulit. Tapos yun nga, sabi nung doktor sa akin, kung i-revive daw si Juni. Sabi ko lang kay Dok, kung basag na yung ribs ng kapatid ko, ay kung mababasag yung ribs niya, wag na. Hindi pala, basta yung ribs yung bones natin dito sa chest. Kasi nga 'di ba, ni-revive siya. So sabi ni Doc, parang nung una pa lang ata or medyo na-damage na yung dibdib niya. So
palang bigat na ng dibdib ko kasi ayoko naman maging selfish na machine na lang yung bumuhay sa kanya. Kaya sabi ko kay Doc, kahit masakit, kahit mahirap, Doc, wag na po. Kaya at exactly 11:57, dineclare na nila na wala na. So, that was January 20. So, may mga times na grabe talaga yung relapse ko. Sa gabi parang yun yung nakikita ko, yun yung lalo na pagpadating na yung date na 20. So, akala ko parang may immune ako kasi syempre sunod-sunod yung pagkawala eh. Hirap lang na alam mo yun, parang yung biological mom namin nakilibing kami for 1 week. Pagkalibing ni mama parang Friday yun, nagkasakit kami. Saturday, Sunday, Monday na ER siya, Tuesday wala na siya. So kaya ngayon, ba't ko ba ito ginagawa? Isa sa mga request kasi sa akin ni Shopee, document ko or gumawa ko ng vlog about her para hindi ko siya makalimutan, mga nagmamahal sa kanya. And for me also, I want to do this kasi you never know eh, hanggang kailan na lang tayo dito sa mundo. At least sa mga taong mahal ko, mahal ako, may iwan akong memory na one day wala na rin ako dito, magiging for sure ma-appreciate niyo yung mga videos na to. I might seem okay, I'm really doing my best, I'm trying to trust the Lord. Alam ko na naiintindihan niya yung tampo ko sa kanya. Kasi yung mga kinakapitan ko wala na. I don't know kung ano yung purpose ni Lord
Minsan nga iniisip ko parang purpose ko ba ilibing sila hanggang sa huli asikasuhin ko sila. Kaya I just wanna say na be grateful kung kasama mo pa yung mahal mo sa buhay. Be in the moment with them, lalo na pag may opportunity, may gathering kayo. All out mo na kasi hindi mo gugustuhin yung posisyon ko ngayon na ayan oh, picture na lang yung kasama ko. So I hope may the Lord guide me, reveal to me yung purpose ng mga nangyayari na to. And para sa mga nagsasabi na okay lang yan, it's not gonna be okay. Kapag nangyari sa'yo yung nangyari sa akin, nawala yung mga mahal mo sa buhay, as in yung mahal mo, yung kadikit mo, yung pinagkakatiwalaan mo, yung pinagsasabihan mo ng sekreto mo, ng problema mo, ng saya mo. Pag nawala sila at masasabi mo na okay lang, baka magbago yung pananaw ko. Pero kung hindi pa nangyari sa'yo, it's not okay. I just wanna say na I love you, Shupid. Patawarin mo kung may tampo ko sa'yo kasi sabi mo kasi tayo yung magkasama hanggang pagtanda. Kaya hindi ko alam paano. But I know you're with the Lord. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga dagdasal para sa amin. Mga nagmahal sa pamilya ko, mula kay Namita, kay Tito Mel, kay Tito Dinky, kay Mama, tsaka kay June. Maraming salamat. Bye mga